Yan na naman pong pasyente mga kabaka. Ang ating pilay na imported. So yung problema niya po sa kaliwa. Pipilay ko sa kaliwang harap na kaliwang paa. So i-check po natin yan ngayon. Wala lang. Kailangan nating itali. Sino pipilay? Ang problema. Grabe. Palakas kong baka ito ha. Itulak mo na lang ng tubok. Itulak mo ng tubok para ay sus! Para mapilay ka. Mas na wala kang pilay sa atras. Ay. Isang 4x4 lang ah. Ayan. Lagi nang daw, uminom. Sumasikip na yung midbid mo. Tatlong ano eh, tatlong sunod na alam mo. Puro white line disease ang problema. Ay, tignan nyo mga kabaka, itong white line na paraging may problema. It's either nutritional problem or parehas din, nutritional problem. So overweight na sila. So hindi na nakakayanan ng kuko yung yung bigat nila. Tapos yung flooring masyado pang malinis. Wala nang naiiwan na dumi dun sa may flooring, kaya diretso yung kuko sa semento. So nahihirapan yung mga baka, kailangan talaga hindi, lalo na ngayon hindi naman masyadong umulan, dapat yung paglilinis medyo delay natin ng konti para magkaroon ng parang beddings yung kanilang flooring, para dun sila mag-apak-apak sa dumi nila. Baka hindi na maintindihan sa semento, di ba?
Alam naman nila, maghanap din sila ng Lambot. mas malambot sa isang blade natin. Yung outer flow parang wala namang isang problema. Wala tayong proper na hook trimming tooth kaya medyo hindi ko nasusunod yung tamang hook trimming yung isa. Kaya pag nakita to ng mentor ko na nagturo sa akin ng hook trimming baka mapagalitan na naman ako. Kasi di ko dito na nasusunod yung tamang hook trimming procedure dahil sa kakulangan natin ng gamit. So ganito lang guys, kailangan lang natin i-clear out yung area kung saan yung nandun ng injury para yung dumi ng baka hindi siya mag-stick dito, hindi siya kung mag-stick man siya dan matatanggal kagad. Kung butas lang yan kasing gagawin mo, may iwan dyan yung dumi. Magtatagal dyan yun, mag-iipon yung bakterya. Doon bubulukin talaga yung hook ng baka. So yung mga nagtatanong dyan ng mga anong gamot sa pilay, kailangan po natin makita kung anong dahil ng pagpipilay ng baka, ano po. Baka naman nutritional issues, ang tawag nito, calcium deficiency, bakit nagpipilay yung baka o kaya kung anumang dahilan. Kung nagpipilay po yung baka, kung isang paa lang po yung pilay, kailangan i-check po natin kung anong problema nung pilay na yun. Halimbawa nito, isang paa lang sa harap yung nagpipilay po, ano po. So kailangan i-check po natin anong dahilan, kung may natusok ba o kaya parang ganito, nagkaroon ng trauma. Trauma yung cause nito kaya kailangan po natin malinis na maigi. Ayaw ko nang mag-extend pa hanggang sa loob kasi malambot na, dugo na po yung lalabas dyan. Lalagyan lang po natin ng drainage para lumabas po yung kanyang infection, lalo na po kulang tayo ng gamit. Kailangan lang talaga malinis, matanggal yung mga kuko niya para na hindi mag-stick yung dumi. Pag pumunta yung dumi, laglag agad pag naglakad. So dito naman po sa outer claw, wala naman akong gaano nakikitang problema, pero nililinisin pa rin natin. Normal lang po yung ganyan na may mga parang kalos, parang madumi. Kasi hindi niya masyadong nailalakad, iniiwas niya sa tawag nito, matigas na bagay. So ang tendency niyan is hindi niya masyadong natatanggal yung dumi sa kuko. So yun yung ginawa natin, binabad natin yung area na to para hindi siya masyadong lumapat sa semento. Bari itong walang problema, kung may sapatos nga lang sana tayo para sa baka, lalagyan natin ng sapatos ito para umangat pa ng konti para hindi lalapat tong may problema na kuko. So walang problema, hindi na natin gagalawin masyado. Hindi naman siya issue talaga. Linisan lang natin ng konti. Yung mga nagbabalak po dyan, kung yung mga baka nyo, patingin nyo lang po sa mga professional hoof trimmers para makita po yung problema ng pagpipilay ng baka ninyo po. So ayan po, wala namang problema sa outer claw. Inner claw lang talaga yun. So nalinis naman na natin, kailangan lang natin ng wool spray. Wool spray lang po na ginagamit natin, and then yan, inject lang po tayo ng pain reliever para makakuan po yung sakit, maibsan po yung sakit na nararamdaman niya kasi sobrang sakit yan. Kung nasubukan nyo na po magkaroon ng ingrown,
Parang ganoon na rin po yung pakiramdam niyan. So, balik sa pagkatay. Yung mga nagtatanong po mga kabaka, yung ginagamit lang po natin is dexamethasone. Okay? So, yung mga gagamit po ng dexamethasone, siguraduhin nyo lang po na hindi buntis po yung inyong mga baka po. Kasi, ito po ay pwedeng mag-cause ng abortion sa mga buntis na baka. So, pain reliever, anti-inflammatory, yun lang po yung gamit natin. Oh. Ayan. So, yan lang po mga kabaka. Ito muna yung video natin para sa araw na to, para sa lameness sa mga baka. So, magandang hapon po. Ito po muli si Kabakang Leon at have a good day sa inyong lahat. Maraming salamat po.